So what's up mga ka-vlog-vlog? This is Sir Ken ng The Backyard Farming. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So mga ka-vlog-vlog, before tayo mag-start, nais muna nating pasalamatan yung Supra Feeds Enterprises Incorporated, located po dyan sa Barangay Paulog, Ligao City, Albay. So syempre maraming salamat mga boss sa management ng Supra Feeds sa pagbibigay, pagpapadala ng giveaways. Ito yung mga giveaways natin, sobrang legit, solid, ang gaganda ng giveaways na pinadala. Kasama na tong sinusuot natin ngayon na polo shirt. So sobrang presko, hindi mainit kahit mainit yung panahon natin dito. So maraming salamat Supra Feeds. At syempre kay Sir Bon Joey Magdasok, yung representative ng Supra Feeds na nagbigay ng technical assistance with regards to egg production business, at syempre sa hog fattening enterprise na pinapalago natin dito sa ating farm. So again, maraming salamat Sir Bon Joey, at syempre sa boss, sa lahat ng boss ng Supra Feeds. Ngayon mga ka-vlog-vlog, pag-uusapan natin yung isa sa mga, sabihin na nating normal pero talagang malaking problema na pinagdadaanan ng egg production business sa pag-aalaga ng RTL mga ka-vlog-vlog. Kung mapapansin nyo, eto, ayan na naman, may mga feather na mga nalalaga sa ating mga alagang RTL. Ang tawag po dyan, yan yung tinatawag nating molting. So molting, yan yung proseso, or it is the so-called process we're in, or the stage rather, kung saan nagsished yung mga feathers ng ating mga alagang RTL. So bakit mo nga ba nasabing isa sa malaking problema na pinagdadaanan ng egg production business, yung molting? Kahit biologically, normal po yan sa ating mga alagang mga RTL. Kasi mga ka-vlog-vlog, kapag dumaan ng tinatawag nating molting stage yung ating mga alagang RTL, ang tendency, instead na yung energy nila gamitin nila or i-consume nila sa pangingitlog, ay nagagamit nila yung energy nila para sa pagtubo ng mga panibagong feathers. So yun yung nangyayari mga ka-vlog-vlog during the molting stage. So again, normal po yan mga ka-vlog-vlog. Mga ka-vlog-vlog, kung hindi nyo napapansin, kapag nag-alaga kayo ng RTL, kapag yan dumaan sa molting stage, or yung tinatawag natin dito sa Bicol na nagaduro ngaya or nagduduro, so ibig sabihin yan na yung stage na kailangan mo na ng intensive na pag-aalaga, kasi nakaka-apekto po talaga yung molting stage sa egg production business natin. Kung mapapansin nyo, yung mga itlog minsan lumiliit ng bahagya yung production natin. Kung dati madalas na-harvest natin is extra large, minsan nga madalas jumbo. Ngayon marami na yung na-harvest natin na medium, small. So tendency mataas yung epekto ng molting sa egg production business. At the same time, bumababa yung egg production na naha-harvest natin daily. Kung dati mga ka-vlog-vlog, nakaka-harvest ako ng around 45 to 55. So yun yung range natin out of 65 heads na RTL. Yung na around 75% up to 85% yung harvest natin. Ngayon, sad to say, nag-drop bigla siya ng around 30 eggs, 30 to 40 eggs daily yung harvest natin out of 65 na alagang RTL. So medyo masama sa kita natin. At the same time, sobrang laki ng impact nito kasi nagpapatuka ka, at the same time bumababa yung natin, return. So kumbaga, palabas tayo ng palabas ng pera sa pag-supply sa kanila ng feeds. Syempre effort din, pero yung na-harvest natin almost kalahati na lang sa kanilang production rate. So dati masyadong mataas, ngayon biglang baba because of the molting. So normal naman yan mga ka-vlog-vlog. Wala namang problema dyan mga ka-vlog-vlog. Actually kasi pinagdadaanan yan ng lahat ng mga chicken or RTL. So kahit anong breed talagang dumadaan sa molting stage mga ka-vlog-vlog.
So, ngayon mga ka-vlog-vlog, ang tanong lang naman dyan, kailan ba yung molting stage kadalasan nangyayari sa ating mga alagang RTL? So usually mga ka-vlog-vlog, nangyayari yung molting stage 1.5 year na yung edad ng ating mga alagang RTL. Pero minsan depende sa breed. May mga breed na 1 year pa lang nagmo-molting na. Katulad nitong sa akin, itong white decalb, hindi pa siya sa akin nag-go 1 year. Mag-go 1 year pa lang siya sa akin ngayong darating na May. So 1 month na lang, 1 year na to sa akin ng mga alagang RTL. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, talagang nag-start na yung molting sa ating mga alagang RTL. So minsan, kapag ganyan, talagang hindi natin yan maiwasan. Lalo na kapag nag-molting na sila, yearly, magmo-molting na po yan. Kaya nga mga ka-vlog-vlog, ang pinaka-advisable sa pag-aalaga ng egg production business or ng ating mga RTL is dapat every after 2 years magpapalit tayo ng stocks. Pero sa atin mga ka-vlog-vlog, kahit ganyan yung ating mga alagang RTL, after 3 years tayo magpapalit ng RTL. Even though mga ka-vlog-vlog, yung mga manok, yan ang mga RTL na yan, mga chicken na yan, ay nangingitlog hanggang 5 years or minsan nga sobra pa, pero yung production nila bumababa na because of syempre yung edad, at the same time yung pagdadaan sa molting stage. So yearly nagmo-molting, the more na dumaan siya sa molting stage, the more na bumababa yung production rate ng ating mga alagang RTL. Now, ang tanong mga ka-vlog-vlog, paano ba natin maiwasan yung biglaang bagsak? At the same time, ano yung pwede natin gawin para at least hindi masyadong dumaan or sabihin na natin bumagsak yung ating production rate. Una mga ka-vlog-vlog, ang pinaka-importante ay bigyan nyo sila ng patuka, additional na patuka. Kung dati 100 grams yung binibigay nating patuka sa ating mga alagang RTL, ngayon bigyan nyo sila ng 110 grams. So yun yung ginagawa ko ngayon dito sa ating mga alagang RTL, mga ka-vlog-vlog. Ang ikalawa mga ka-vlog-vlog, ang pinaka-advice ko dyan is bigyan ng sapat na patubig, or lalo na ngayong mainit, at least kung i-check nyo yung patubigan ninyo mga ka-vlog-vlog. Ito sa atin, ano to portable, yung talagang ginawa lang natin to na hinati natin yung PVC, yung ginamit natin na patubigan. So kapag ganyan mga ka-vlog-vlog, ang advice ko, make sure na laging may tubig yung ating mga alagang RTL. Para at least makainom sila at maka-regain or maka-gain, ng energy para sa pangingitlog. Syempre, last but not the least, iwasan po natin mga ka-vlog-vlog na may stress yung ating mga alagang RTL. So, yan, make sure na hindi na-stress yung ating mga alagang RTL. Bigyan lang ng tamang patuka, patubig, tsaka make sure na hindi masyadong naiingayan or huwag kayong magpapapasok sa inyong mga poultry house ng ibang tao kasi baka yung taong na yon may dalang disease. So for the safety na din ng ating mga alagang RTL, iwasan natin silang may stress. So yun lang naman mga ka-vlog-vlog. Una, bigyan ng tamang patuka. Ikalawa, bigyan ng tamang patubig. At pangatlo, iwasan natin na may stress yung ating mga alagang RTL mga ka-vlog-vlog. So yun lamang po mga ka-vlog-vlog. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ng The Backyard Farming. So maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. So more than 1 year na tayo mga ka-vlog-vlog. Etong negosyo natin ay magwa 1 year na din. So maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating negosyo, sa lahat ng ating valued customers na laging nandyan, tumatangkilik ng ating produkto ng Collins Fresh Farmed Eggs. Maraming salamat. Ito yon, yung mga ating valued customers. Ito yung mga produkto natin na fresh na dumarating sa inyo. So sa mga boss natin dyan sa Supra Feeds, maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. At the same time, maraming salamat din sa pagbibigay ng magandang produkto na ginagamit natin na patuka sa ating mga alagang RTL para sa ating negosyo. Maraming salamat sa lahat. Again,
Thank you so much mga ka-vlog-vlog.